With you, my restless life is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored. With you, my resting place is in your name. For a blessed
sa amin araw-araw, Panginoon. Maraming salamat sa biyayang nakakamtan namin araw-araw sa iyo, Panginoon. Simula pag-isip pa lamang, nakamtan namin ang blessing sa iyo. Panginoon, maraming salamat din sa gagamitin mo, Pastor, mag-deliver ng iyong salita, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likod, Panginoon. At ikaw lamang mamahayag, Panginoon, sa lugar. Panginoon, ingatan mo rin po, Panginoon, ang aming mga pamilya na wala rito, Panginoon. Tulungan mo kami, dalhin siya dito sa iyong maisamahan, Panginoon. Naway, ikaw po ang may kontrol ng lahat, Panginoon. Hindi mo namin kaya sa iyong kontrol, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa aming kalakasan, Panginoon. Patuloy po pinagkakalaw sa amin araw-araw, Panginoon. At maraming salamat din po sa mga kapatid kong narito, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, kung maranas man sila ng sakit, karamdaman, Panginoon. Pagalingin mo sila, Panginoon. At ganoon din po sa mga bata ito, Panginoon. Patuloy mo silang yakatin, Panginoon. Ingatan, Panginoon, hanggang sa kanila. Pagdaki at paglago sa kanilang buhay, Panginoon. Panginoon, ibabalik mo kami, Panginoon, muli sa araw ng linggo, Panginoon. Para magsama-sama, pulihin ka at pasalamatan. Takilain, Panginoon, at itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos, nag-iisang Diyos ng aming buhay, Panginoon. Ikaw lamang po, ang langit, pasasalamat, Panginoon. Muli, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Please turn to your neighbor, sabihin nyo, maganda ka pa sa umaga. Tingnan mo. Ayan. So, jump back tayo ngayon, okay? So, para hindi kayo masikipan, pwede nyo i-move yung mga chairs nyo a bit. Yan, para hindi kayo masikip. If you feel na mainit, may galing sa iyo. Lord, again, bless this service. Be with us, O God. Give us an open mind, an open heart, Panginoon. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Amen. Parang malungkot kayo ah. Yung malungkot at wala ng pag-asa sa buhay ay pwede nang umuwi. At hihilingin namin kay Lord na kunin na niya kayo. Kasi malungkot ka eh. Napayag ba kayo na kunin na kayo ni Lord? So, kanina yung sabi ni Ate Alice, kung na-catch niyo yung sinabi niya, nalungkot siya ngayon ng umaga. Kasi pumunta yung hipag niya sa kanya, may dalang balita. At parang hindi maganda yung balita. Yung classmate pa. Yung classmate ni Ate Alice ay kinuha na. Ganun po ba? May sakit po ba yan? Meron po. Meron. Diabetes. Diabetes. Tapos kayo may dinaramdam din sa katawan. Hindi pa kayo natutuwa na buhay pa kayo. Ate Alice. Diba? So, isang bagay ang nakakalungkot sa mga taong actually ayaw kong sabihin kiluho ni Lord. Kasi si Lord pag nagbigay, hindi niya ginabawi. Katanda niya. Isa ituturo kasi niya ng mas malalim. Kasi meron tayong kaisipan na lagi natin sinasabi, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang, tama ba? Ang Diyos din ang kukuha. Yan ang tinuro sa atin. Doon. At tinuturo ng iba hanggang ngayon. Pero alam niyo po ang Diyos, pag binigay niya, hindi niya nababawiin. Kagaya ng buhay. Once na ibinigay niya ang buhay sa tao, hindi niya babawiin yun. Dumarating lang sa punto na tayo bilang tao, may hangganan yung buhay dito sa lupa. Pero hindi kinukuha ng Diyos. Alam niyo bakit? Kasi sa'yo na yan.
Pag binigay niya yan sa'yo na yan. Kaya ito po makinig mabuti. Pag binigay niya sa'yo, it means sa'yo. Kaya pag hindi mo naingatan yung buhay mo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon, pag nawala na yung buhay mo, dalawa yung destinasyon. Langit, impyerno. Pansin ninyo, kung binabawi ng Diyos ang buhay ng tao, dapat yung taong masasama pag namatay sa langit pa rin pupunta. Pero dahil sa hindi niya binawi at sa'yo na yan, yung desisyon mo na hindi tanggapin si Lord sa iyong buhay, yun ang magdadala sa iyo sa kapamakan. Sa impyerno. Nakita niyo, hindi niya binawi sa iyo pa rin. Ikaw lang ang magsasuffer kapag hindi mo sundan yung linya para sa Panginoon. Nakuha niyo po ba? Naintindihan mo? Kaya para sa akin, ang Diyos bigay lang ng bigay. Hindi niya binabawi. Kaya kita niyo si Satanas nung likhain niya bilang anghel na si Lucifer. Lucifer means star of the morning. Ibig sabihin ng Lucifer ay talas sa umaga. Ibig sabihin maganda siya. At ang sabi ng Bible, ang description niya about Lucifer, he was a perfect angelic being. Maganda siya, pupuntangi siya na super ang kanyang pagkakalikha ng Diyos sa kanya. Sabi doon, Lucifer was, ang sabi ng ibang Bible scholars, yung mga dalubhasa sa Biblia, siya yung parang choir director o worship leader sa langit ng kalapang tao. Kaya sabi doon, sa kanyang katawan ay naka-built-in. Pag sinabing built-in, ang definition ng iba dyan ay nakakabit yung instrumento, signifying si Lucifer ay anointed at gifted sa music. At kung papansinin natin, nung maging Satanas siya, Satanas means adversary, kaaway ng Diyos. So from being star of the morning, naging Satan siya, kaaway ng Diyos at sinumpa siya. Si Satanas ay walang sungay, walang bundok. He was a perfect angelic being. Maganda siya, matipuno. Kaya pwede siyang magdaya. Pag siya nadadaya ng tao, nag-appear siya or lumalapit siya sa tao as an angel of light. But Satan was a fallen angel. Sinumpa. So, hindi binawi ng Diyos yung kagandahan ni Satanas. Ni Lucifer, I should say. Nung maging Satanas siya, maganda pa rin siya at meron siyang power. Kaya pag-alagalan lang yan dyan, humahanap ng mabibiktima. Kasi kung lilitaw siya sa atin na mukha siyang demonyo, yung pinotray sa atin ng mga relihiyon na pangit, lalayo ba kay Satanas? Kasi pangit siya eh. Pero dahil siya ay nilikha na maganda, lalapit siya maganda. Kaya nakakadaya siya ng tao, hindi mo siya matatanggihan. Ano mo na lang na nadaya ka na, na-deceive ka. So ganun, ang pagkakaano sa kanya, hindi binawi ng Diyos. Yun nga lang, mayroong takdang panahon ng paghatol. Yung kanyang pagkakamali ay hatulan ng Diyos dahil sa apoy ng impyerno. At ang impyerno naman ay nilikha ng Diyos hindi para sa tao. Tanda niyan, sinabi sa Bible, ang impyerno ay nilikha para kay Satanas at sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga disipulo, alipores. At ang ginagawa ng Diablo ay magsama ng mabibiktima doon sa apoy. Kaya originally, ang lake of fire, ang apoy na impyerno ay inihanda para kay Satanas doon sa takdang panahon para siya parusahan. So ang ginagawa ni Satanas ay humahanap siya ng damay. At ang pinagbubuntanan niya ng galit, ng puot, ng sama ng loob sa Diyos. Kasi hindi niya kayang labanan ng Diyos dahil makapangyarihan ng Diyos.
tayong tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at bakas. Tayo yung target ni Satanas upang idamay, no? At dalhin sa impyerno. At ang tanging sagot o lunas para hindi tayo mapunta ron sa kapamamalayo ay paniwalaan natin mayroong Kristo na namatay, nag-alay ng buhay para sa iyo. Mayroong Kristong dumating. No? Mayroong Kristong ipinanganak. Hindi sa sabsaban. Sabihin natin ano kasi pinalaki tayo ng paniniwala na si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban. Hindi siya ipinanganak sa sabsaban. At hindi malinaw kung saan siya pinanganak. Maaring ang description kasi ng Bible ay walang tatanggap sa kanila nung ilalabas na si Jesus ni Maria. So, mayroong sabsaban. Ibig sabihin, nasa koral sila ng kulungan ng hayop. At nung mga panahon naman na yun, hindi naman bago yung inaalagaan nila nun, kundi baka, tupa, kambing. So, we can consider na yung koral na sinasabi ay kulungan ng kambing. Amuyin nyo nga yung katabi nyo. Mabango ba ang kambing? Sino rito ang hindi pa nakakita ng kambing? Konti. Siguro lahat tayo nakakita ng kambing. Ikaw, Dre. Dre ba? Dre. Nakakita ka na ng goat? O, ano yung sura ng goat? Wala po. Ay, sura nila. Ano ang lengguwahe? Ano ang sinasabi ng goat? Pag ano? Okay. So, alam niya. No? Si Jesus ay ipinanganak paaring sa koral. At pagkatapos doon, sabi doon, binalot siya ng lampin at inihimlay sa sabsaban. So, hindi siya sa sabsaban pinanganak, kundi inilagay. Tama? Kaya dito sa church, marami tayong natututunan dito. Kasi dinaya tayo ng reliyon eh. Ang turo ng reliyon ay kalahating totoo, kalahating hindi. Diba? Pag bibili kayo ng produkto, ng gamit, yung fake, yung pirate, no? Yung fake na produkto, hindi naman mukhang hindi totoo yan. Ang fake ay kalahating totoo, kalahating hindi. Kaya malalaman mo na lang ng fake pag ginamit. So ganyan ang alok ng relihiyon, nag-aalok ng kaligtasan, pero hindi mo sure kung totoo o hindi. Kalahati. Kaya nadadaya ang tao at yun, kawawa ang tao pag nadaya, maluwang ang impyerno para tanggapin ang impyerno. Yung taong, alam nyo ba, hindi makasalanan ang dinadala sa impyerno? Ang dinadala sa impyerno ay yung taong nag-reject kay Jesus. Pinanggilan sa Jesus. Hindi mo pininiwalaan sa Jesus. Yun ang magdadala sa impyerno. Kaya hindi kasalanan. Kasi ang kasalanan nagagamot. Amen. At ang gamot dyan ay yung Jesus din na namatay para sa iyo. Kaya sabi ng Hosea, my people are destroyed because of lack of knowledge. Nagkulang tayo sa pagkaunawa at yun ang magpapahal. Nakuha niyo po ba? Kaya ang alam ng Diyos sa isang taong naligaw ay lumapit sa Kanya, maniwala, ang gawin sa Jesus sa kanyang buhay at magpatuloy sa pagsunod sa Kanya. Amen. Now, alam naman natin na sa panahon tayo ng taglamig at kapag ka nang lalamig, alam na natin yung ibig sabihin ng pagka tumungtong na yung Burmans, no, nagpapakita na si Jose Marichan.
sumisilip ng gano'n. Diba? So alam na natin, ano? Nasa anong season tayo? Ha? Alam niyo ba, mga kapatid? Kapag December na, Christmas season. Tama ba? So tayo ay nasa Christmas season. Now ang tanong, ano ba yung Christmas? Meron ba sa Bible ang Christmas? Meron bang tinuturo ang Biblia about Christmas? So, subukan natin tingnan. Pag-aralan at alamin kung anong sinasabi ng Biblia patungkol dito. Okay. So, sabi ko dyan sa ating title ay Christ Mass. Tama? Christmas. Christ means si Lord Jesus Christ, and the word Mass is ginamit yan ng panahon natin ay misa. Tama? Pero ang isang definition pa ng salitang Mass ay group of people. Masa. Tama ba ako? Pag sinabing Mass, it is a crowd, it is a group of people. Sa history ng Christmas, huwag natin tingnan kung anong sinasabi. Sabi ko dyan, the English word Christmas is a shortened form of Christmas. The word is recorded as Christemase or Christesmese. Ang salitang Christ ay nagdi-denote sa tagapagligtas. So, pag tinignan mo siya, yung tagapagligtas ay dumating sa Mass. Ako ngayon po, yung Kristo na Savior ay dumating para sa crowd. Okay. So, kung titignan natin, dahil wala naman siya sa Bible talaga, at nakagisna na natin to, kung iintindihin natin at gusto natin maunawaan talaga ang mensahe ng Christmas, ang Christmas ay tumutukoy sa isang tagapagligtas at sa isang makasalanan. Sino yung makasalanan? Sanglibutan. Sino yung sanglibutan? Tayo. Kaya dumating si Kristo para sa isang maruming sanglibutan para i-offer yung kaligtasan. Kasi ang sanglibutan ay napahamak. Pansinin nyo, pag sinabing sanlibutan, nagsisimbolo ito ng marumi, bulok, makasalanan na sistema ng mundo. Sa pagkakapanganak pa lang ng Panginoon, bakit hindi siya ipinanganak sa isang magandang palasyo? Bakit hindi sa isang mayamang pamilya? Sa isang mayamang bahay? Bakit doon sa maruming kulungan ng hayop? Signifying that Christ came para doon sa marurumi. Nakuha niyo? Tayo yun. See? Kaya kung maintindihan natin to, we can celebrate Christmas doon sa tunay niyang original na dapat yun ang sineselebrate ng tao. Pero lumihis eh. Dinagdagan pa nung Santa. Nilala niya si Santa. Is coming to town. Ngayon mayroong pelikula nung nakaraan, ibinan, hindi pinayagan ng MTRCB. Yung Santa, niresyapol nila, tinalog-kalog, no? At yung Santa ay naging Satan. Satan is coming to town. Ewan ko kung nana yung last year, si Libera na, yan. Di mo, hindi ka aware. Ayan, alam mo. Komedyanteng bata pa lang, ganyan.
Paulo Contis. Yun. Satan is, grabe, no? Kaya hindi pinayagan ng NTRCB kasi kita nyo si Satan naging mabait. At sa Bible, yun ay disguise. Pagkukunwari. Kasi si Satan, hindi na siya pwedeng magpakabait. Meron ng judgment para kay Satan. Kita nyo kaya dito halongkatin natin lahat Now, kung ang Christ na ito na para sa Mass ay dumating dito sa mundo, ano ang purpose niya? Kaya alam nyo, siguro dalawang session natin gagawin ito, maaaring sa susunod. No? Magkaibang topic, pero Christmas. No? Alam niyo po ba, Jesus was born, makinig mabuti, Jesus was born to die. That's the message of Christmas. Si Jesus ay ipinanganak para mamatay. Okay ba, no? Kaya kailangan kasi maintindihan natin to para kung sakali, kung dumarating yung ganitong pagkakataon, alam natin kung magsiselebrate ba tayo o hindi. Pero kasi ako mga kaibigang pastor na very straight about this, sabi niya wala namang Christmas na Bible. Huwag mong ituro, sabi nila sa amin, at huwag mong i-celebrate. Sabi ko, hindi ko ba pwedeng i-celebrate on a Christian way? Hindi ba pwedeng i-celebrate ang Christmas on a Christian way? Or a Bible way? Pwede naman, di ba? Pangalawa, ang Christmas ay originated from pagan celebration. Pag sinabing pagan, ito yung mga tao na naniniwala na ang Diyos ay nasa pader, nasa araw, nasa bato, nasa hayop. At ginagawa nila ng image itong mga bagay nito at yun ang sinasamba nila. Yun yung tinatawag na pagan. No? Gagawa sila ng mga bagay na, halimbawa, may nakita sila sa puno na yun na parang apparition, sasambahin na nila yung puno na yun. Yan ang pagan. So, sila ang nagpauso ng Christmas. Ngayon, paano natin mariredeem sa tamang pagsiselebrate ng Christmas? Kaya, dito sa church, ay gusto natin mabuhay tayo ayon sa sinasabi ng Biblia. Like, for example, yung ginagawa ng maraming tao, yung exchange gift. Nabasa kasi nila sa Bible na merong tatlong matalinong tao, wise men. Hindi hari yun Isang turo sa atin, 3 kings Pero sa Bible, sabi doon, wise men. Yung wise men, sila yung mga astronomers ng araw, astrologists, nung panahon na yun, na sila yung bumabasa ng posisyon ng bituin. Kaya, alam nila yung panahon kung kailan ipapanganak yung Messiah. Pero hindi nila alam kung anong araw, anong petsa. Meaning, yung December 25, hindi tayo nakakasiguro na doon, yun yung panahon, yun yung exact date na ipinanganak si Jesus. Kaya lang, nakagisnan na natin, kaya hanggang sa tumanda na tayo, tuwing darating yung December 25, Pasko. Pero kung naintindihan mo yung tunay na Pasko, tama yung sabi ng kanta, araw-araw ay magiging Paskong lagi. Yun tama yun, yung na yun. Kaya lang, paano? No? So, sa unang panahon ng sa 2nd century ng Kristyanismo, sabi doon, the earliest church records indicate that Christians were remembering and celebrating the birth of the Lord, an observance that sprung up organically from the authentic devotion of ordinary believers. So yung mga unang mananampalatayang araw ay nagsiselebrate na pala sila ng birthday ni Jesus. Kaya lang ito sabi, although
they did not agree upon a set date. Na sila rin mismo ay hindi nagkakasundo at hindi talaga nila alam kung kailan yung eksaktong araw. So, hindi siya December 25. Bakit? Kasi ganito siya. Sabi sa Luke, wala dyan ate. Wala yata dyan. Sa Luke chapter 2, verse 1 hanggang sa mga sumusunod, nung panahon na manganganak na si Maria, nagkaroon ng census sa buong sabi diyan, may governor ng mga panahon na yun, ano ba pangalan nito? Augusto Caesar. No? Sabi diyan, ni-required niya na from Galilee to the Nazareth, to Judea, to Bethlehem ay magkaroon ng census. Ibig sabihin census ay binibilang tama ba? Yung populasyon tama. Titignan kung gano'n nakarami. So kailangan silang magpa-register. Sabi dito magpakalae, magpa-register. So pumunta si Maria sa si Joseph doon. Buntis siya. Maria. So for further study about this, titignan natin sa mga susunod na araw. Halungkatin natin ito. Now, nung andun na sila, siyempre doon siya inabot ng Panginoon. Ngayon, itong angel, may angel na lumabas doon sa panahon na yun, sa gitna ng parang. At ang una niyang nakita ay mga pastol, shepherds, ano? Luke chapter 2 verse 7 sabi doon, or 8, and there was in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. May mga pastor ng tupa sa lupain na nasa parang nung oras na yon na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang flock, ang kanilang kawan. Now, sabi po ng mga Bible historian, sa Israel, hindi ka pwedeng magpastol ng tupa or kambing magdamag sa panahon ng tag-lamig. Dahil sisipunin, magkakasakit yung alaga mong kambing. Kaya kung titignan natin, nung mga panahon na yon, hindi tag-lamig. Kasi bawal silang maglabas ng hayop kapag tag-lamig. At hindi ko sure kung nag-i-snow din sa Israel. Parang yan, no? Di ba? Pero malamig kasi may mga desert doon, may mga wilderness. So, kung tag-lamig siya, hindi sila nasa bukid. Kaya possible, hindi siya tag-lamig. Maaring siya ay yung taon na ng panahon na yung tamang klima, hindi mainit, hindi malamig. Kaya pwedeng magpastol ng kawan buong gabi. Nakuha nyo? So doon pa lang, meron ng mali. Dahil sa atin, kapag taglamig, yun yung pinaniwalaan nating Pasko. Kaya ang sabi ng iba ng mga Bible scholars, kasi pinagtatalunan yan, sabi niya, maaaring ito ay nangyari ng April, yan. At yung iba naman ay September or August, May, March. Basta yung panahon na yun. Kasi tag-araw yata yun sa Israel that time. Kapag December na, taglamig na. So hindi siya pwede. Kaya lang bakit, hindi ko gano'n siyang na-research kung bakit December talaga. Pero ang sabi ng iba ay yung kaya daw ito naging officially declared na merong isang anak ng royal blood ng araw, ng panahon na yun, na happy birthday. No? At parang itong tao na ito ay magaling. Ito invincible, yung parang mabigas or parang superhero.
So parang doon nagsimula yung December 25, isinabay na nila. I-connect na nila. Kaya yung sabi ko kanina na ang celebration na ng unang Pasko ay ginawa ng mga pagano. Ngayon, paano natin siya nare-redeem? Kasi sa akin po, no, personally, on my own opinion, not sinasabi ng Bible. Para sa akin, magbibase kasi tayo sa Bible eh. Kung nasulat sa Bible, why not? Kung hindi naman, di manahimik tayo. Ngayon ang tanongan doon ay ganito. Sabi ko doon sa kaibigan ko. Sabi niya, huwag ka nang magturo o mag-celebrate ng Pasko. Mga pastor ko yan, mga pastor. Sabi ko naman, saan mo naman makikita sa Bible na bawal mag-celebrate ng Pasko? So wala rin, di mo ba? Walang utos na mag-celebrate at wala rin utos na huwag mag-celebrate. So anong gagawin natin? Bakit sa akin, personally, ang gusto ko is dinidip natin. Bakit hindi natin ipakita sa mundo na yung Pasko nila iba kaysa sa Pasko natin? Bakit? Bakit kakaiba? Kasi ang Pasko ng mundo, kita nyo hindi naman si Jesus yung inaalala. Naalala mo ba yun pag lasing ka na? Kita nyo, pag Pasko, ako nga nun personal pag Pasko, nag-iipon ako ng marijuana. Pinaghahandaan ko. So, December 25, may marijuana ako. Kasi, wow, pare, mga ganun. Yun ang Pasko ko. Kaya bakit ako ganito ang pananaw? Kasi gusto kong ma-redeem at maitama yung pananaw pagkapasko. Pwede naman palang mag-celebrate in a Christian way. Amen? Pangalawa, yung si Santa Claus, katang isip lang yan. Sino rito ang pinaniwala ng tatay, nanay, ate, kuya na merong Santa Claus? Pag natulog ka, magsabit ka ng medyas, pag nagising ka, naman na. Naranasan niyo ba yun? Ako ginawa ko yun nun eh. Pag-iisip ko ng umaga, ang baho ng medyas, hindi naman. Wala namang laman. At yung iba, merong laman, pero hindi si Santa Claus yung naglagay. Si nanay, si ate, kita nyo ng loko pa. Ay, ngayon, nanay, dumalaw si Santa Claus kagad. Yung pala, si nanay ang naglagay, si ate, si kuya, si tatay. Anong ginagawa doon sa tao? Nanloloko. Bakit? Kasi wala namang Santa Claus. Kanta pa. Santa Claus is coming to town. And I saw Mommy kissing Santa Claus. I saw Mommy kissing Santa Claus. Bakit hindi si tatay yung kumikis kay nanay? Bakit si Santa Claus? Sino yun? Sino yun? Chismis. Ha? At sabi niyo kumakanta, I saw Mommy. Who is that guy? Kabit ni nanay. Si Santa Claus pala, is kumpare, ninong mo. Kasi, ang daming mali eh. Diba? Iayos natin mga kapatid. Okay lang ba kayo? Na ganito yung pinag-aaralan natin, okay lang kayo? Natututo ba kayo? Ano sa palagay nyo? Mali yung tinuturo ni Pastor? Tama kayo sa nakagis na natin? O kailangan talaga iayos natin? Di ba? I saw Mommy kissing. Sino yun? Si tatay naghihilig na sa akin ako si Santa Claus sumahaling kinanay. Wow! Di ba? Kaya, ang dami nating itatama. Now, kung titignan natin yung kawagan niya, Christ for the Mass, yun ang tama. Si
Si Kristo ay napahinto para sa iyo. Kaya, pag naintindihan mo to, doon pa lang mangyayari yung kanta na araw-araw magiging Pasko na. Ngayon, sabi naman iba, ang Pasko daw ay pagbibigayan. Totoo kaya? Sino rito ang naka-open ng Google ngayon? Sige, iaalaw ko kayong magtanong kay ChatGPT, kay Mr. AI. Baka sakaling tumama siya. Ano? Google. Pinapractice natin yung tinatawag na changing of gifts, exchange, gift, pagpapalitan ng regalo. Kasi si Jesus daw ay niregaluhan. Bubusisiin din natin yan. Ano? Kaya dahil doon, si Jesus ay niregaluhan, kaya magbigayan. Kaya masakit ganito eh. Kapapanood ko lang sa Facebook nung isang araw, kaya kung nakita nyo, nagagalit yung isang nanay. Kasi ang pinag-usapan sa exchange gift ay 200 pesos ang amount ng iririgalo mo. Ngayon, pagbukas niya, toothbrush yung natig, 5 piso. Nagalit sila, nag-effort kami para sa 200, tapos ganito lang yung matatanggap nung anak ko. Nagalit. Exchange gift. Tanggalin natin yung salitang exchange. Gift, ano ba yung gift? Regalo. Pag nagregalo ka ba, mag-i-expect ka na mapalit? Ang regalo ba, binabayaran? Halimbawa, binigyan ko ng regalo si Pearl. O Pearl, binigyan kita ng regalo. Bayaran mo Regalo ba yan? Ang tawag doon, bargain. Bayaran mo sa murang halaga o sa ganitong halaga. Yung pagpapalitan ng regalo, hindi exchange gift ang tawag yan. Ang tawag yan, i-google nyo na, barter. Sige, pindot. Unang makahanap ng definition, ibigyan natin ng 500. 500 natin. Okay, sige. May nakakita? Mr. Google, Mr. AI, pakibasa. What is barter? CIB. Barter in the Bible refers to the exchange of goods or services without using money. And this practice is clearly seen in biblical times. Okay, ayan ang sabi medyo lumihis na yan. Kasi kinabit niya sa Bible. Ngayon, tanggalin mo yung Bible, yung original word na barter, anong meaning talaga? Exchange of goods. Exchanging of good. Without using money. Without using money. So sa panahon nila, nagpapalitan ng kalakal. Pag ikaw in-check, ako Pilipino, ako palit sa'yo, ako dala sa'yo, rocks. Ikaw palit, kambing. Bigyan kita ng buhaya, palitan mo ng kambing. Diba? Asan yung spirit ng doon? See? Ginawang negosyo ang Christmas. Wherein, pwede ka namang magbigay ng regalo, yung totoong meaning ng regalo, giving something without expecting something in return. Nagbigay ka, masaya ka. At lalo na pag crush mo, yung binibigyan mo ay special yan. Hindi nagdi-demand. Ikaw ba, Bek, magdi-demand ka? Just baka bigay naman. iPhone 17. Naman iPhone 17.
Regalo ba yun? Namumuyasa ka na nun. Bibigyan mo pa ng malaking problema yung boyfriend mo. Kaya itong boyfriend mo, nag-request ka ng iPhone, mag-iipon ngayon yan. Yung iPhone ay gagawin niyang ipon. Natututo ba kayo? So ngayon, para maiintindihan mo talaga yung essence ng pagbibigay, pagbigay ka na lang. Kaya pag iwaman yung church natin, tayo welcome, tayo magbibigay. Amen? At gusto ko ikwento to, hindi pagmamalaki. Bibigyan ko lang kayo ng idea. Kasi minsan tinatanong niyo, may sweldo ba ang pastor? May sweldo ba si Pastor Vic? May nagtanong na sa akin doon, dito. At sabi niya, Pastor, gusto kitang bigyan ng kahit pang gasolina. Actually, si Pastor Vic, ang setting ko kasi natin dito, ay mayroong nag-sponsor dito sa ating ministry. At kung mapapansin niyo, hindi tayo nag-iingi ng offering. Bakit? Kasi gusto ko pag nag-offering kayo, naiintindihan niyo. Hindi ba nga natin pinag-aaralan, tinatapik yung offering eh. Kaya hindi tayo nag-offering. Pero when times come na ituro na natin to at nakita nyo, it is your decision kung mag-offering ka o hindi. Pero titiyakin ko sa inyo, napaka-ganda topic about offering. Now, may nag-sponsor sa atin at sinasagot nila yung pang-gasolina ni Pastor Vic, may kasama pang pangkain. Kung kasi sa church na pinaglilikuran sa Bungabon, wala ring allowance sa pastor. Kaya kung tawagin natin sarili natin, volunteer. Ngayon, kung bigyan tayo ni Lord, o di, God is good. Kung kamutan tayo ng Panginoon, God is good. At ang Diyos naman ay tapat. Mukha bang gibagutom si Pastor Vic? Malaki ng katawan namin ni Diyo. Malaking sweldo yan. Ang Diyos meron siyang way paano na i-bless. Basta ang ano mo lang doon, maglingkod ka sa Diyos, lumapit ka sa Diyos, ang magpatuloy ka sa ano, bahala siya. Ano yun? Yung may mga tao kasing naglalambgip sa akin. Yun yung ginagamit ko sa daily needs ko at sa pagbiyahe-biyahe. Pag nasisira yung sasakyan, mas malaking gastos kasi mas malakas kumain ng allowance yung sasakyan. Alam ni Kuya Julia. Kasi gulong lang, isang gulong lang. Masakit na sa bulsa talaga. Hindi naman pwedeng hindi mo gagasolinahan, hindi naman pwedeng hindi mo papalitan ng gulong pag may nasisira. At alam mo, nakakatawa. Meron kasi akong ginagamit ng tricycle sa Bungabon. Service ko yun. Yun yung ginagamit kong pang ikot-ikot doon sa personal use ko. Kaya lang ano siya eh. Ako kasi ang nag-design noon. Kolong-kolong yun na top-down. Gusto ko kasi yung parang kakaiba. Kaya lang, nung ginagamit ko na, dumating yung time, nahirapan ako kasi mainit. So, dahil siyang bubong eh. Nag-pray ako sa Lord na bigyan ako ng magandang sasakyan. Pero andun na yun. So, okay na, iayos ko na lang to. Kesa bumili ako ng iba. So, unti-unti na iayos ko siya, di nabubungan ko yung driver. Kaya lang yung sidecar, wala. Kaya kung sasakay kayo doon, mag-taste kayo. Mangingitim ang beauty niyo. At pag biglang umulan, maliligo ka ng wala sa oras. Kaya may mga nag-bless sa atin. Sabi ko, pwede po ba kasi ang sabi na ito para sa Pastor Vic at para sa Diyos.
Sabi ko, pwede po bang gamitin ko ito para ipagawa, paayos ko yung sasakyan? So, payag naman sila kasi ang puso nila is i-bless ang pastor. At ayun, nasa gawaan na yung center ko. Magkikita kami bukas. Pagkatapos niya, pipicturean ko, makikita ko sa inyo. Kasi naniniwala ko maganda siya. So, hindi na mababasa kung sino yung makakasama kong magbisi-bisita. At the same time, ito ang nakakatawa. Sinasabi ko to para makilala niyo ako. Hindi para kung sa anumang bagay, pagmamalaki o whatever. Yung mga blessing na tinatanggap ko, natutunan kong hatian yung ibang tao. No? Kaya, honestly, minsan talagang yung tinanggap ko, pinaabot ko lang talaga ng matapos yung buwan. Kasi kung hindi ko i-budget siya ng kanya, makarating dito, magagamit. Pero, alam niyo ba sa kabila nun, nakapagbibigay pa ako sa iba. May mga tinutulungan tayong, sabi ko nga kailangan tulungan talaga. Kasi bibigyan mo ng bigas, bibigyan mo ng paggastos. Pero ng pastor alam ni Kuya Joe yan. Kasi ginagawa niya yan. Yan yun Imbis na sa akin, nag-iisip ako kung sino madadamay ko doon sa ano. At ang Diyos naman, hindi ako pinapabayaan. Nabubusog naman ako pag andito ako sa Gimba. Pag lumalakad naman ako doon, gano'n siya. Iyan ang buhay ko sa pastor. No? Pero hindi naman ako mukhang, hindi ang dito, yung ginugutom. Hindi naman mukhang ginugutom si Pastor Vic, malaki pa yan. Sige, nagubusog pa. So, nakakatuwa. No? Kung ako sa sarili ko, hindi ko magagawa yun. Kasi akin na yun allowance ko yun, budget ko yun. No? Ang sarap sa pakiramdam na napapractice ko yun dahil. At naniniwala akong ang Diyos ay yun ang gusto niya talaga. Kaya, alam mo kasama yun sa message ng giving. Bago ka mag-offering sa church, bakit hindi mo pag-practicean yung kapitbahay mo na walang makain? Walang bigas, walang ulam. Hindi man madalas, kundi naabot-abot ka. Pag nagagawa niyo po yun, pag nag-operate kayo sa church, iba na. Mas kakaiba yung ganda. Isang turo kayo sa inyo. Nakakuha niyo po ba? Now, kung ang Pasko ay pagbibigayan, bakit tuwing December 25 lang nagbibigay? Ibig sabihin, hindi natin naiintindihan talaga yung Christmas. Hindi talaga dumating yung Christ sa buhay mo. Yun ang message ng Christmas. Yung Kristo ay dumating para sa iyo. Pero kadalas ang hinihintay natin, regalo. Yun na. Di ba? Mas maganda kung ikaw yung magbigay. Doon sa mga nangangailangan. Amen. Para kahit pa paano, yung ginawa ng Panginoon, napapractice. Why we celebrate Christmas on December 25? Not sure naman na yun yung exact date. Christmas was celebrated the birth. Makinig mabuti. Not the birthday. Kung maintindihan mo nang isineselebrate mo yung Kristo talaga, hindi yung date, yun ang Pasko. Kaya lang, ang hirap naman kung magsiselebrate ka ng Pasko ng April, May, or August.
wala kang kasabay. Di ba? Baka sabihin nila may ganun ka. Kaya nangyayari talaga, napapasabay tayo dun sa trending na pag December na ay Pasko. Bakit ko sinasabi ito? Gusto ko kasi maintindihan natin para kung sakaling mag-celebrate lang tayo. Naiintindihan mo na iba ka kaysa sa mundo. Amen? Hindi ang mundo ang magdikta ko. Kaya ako, pag Pasko, alam mo, lumalabas yung sombrero ni Santa Claus eh. Di ba, no? Ngayon, ba't mo gagawin yun? Wala namang Santa Claus. Paano ko mababawi? Paano ko maituturo sa tao na may susot din ako nun? Ano gagawin ko? Huwag kong isot. At ituro sa tao na ito ang tama ito. Ako ba niyo? Naintindihan niyo ba? Okay. So, paano pastor? May Pasko po ba tayo? Actually, meron. Yun nga lang, hindi natin alam kung meron. Kaya, kaysa naman mukha tayong alien, sige, December 25. Gusto ninyo, tayo na lang dito. Di ba? Kaya nga meron mga tinatawag na Christmas celebration, Thanksgiving, pero ako mas gusto ko siyang tawagin na Thanksgiving. Bakit? Namatay niya yung Kristo at nabuhay muli. Ipagpasalamat natin ito sa Kanya. At yung pagtatapos ng taon, sa pagpasok ng panibagong taon, yun yung dapat na tine-Thanksgiving. Bakit? Kasi nabuhay pa tayo. Umabot pa tayo ng December at mamaya konti, January na, another journey na lang. Amen? Okay. Sabi niyan, Luke chapter 2 verse 8, and the angel said to him, verse 8, okay. So verse 8, sabi dito, in the same region, there were shepherds out in the field keeping watch over the flock by night. So ito yung sinasabi ko kanina na kung nagpapastol sila ng tupa ng gabi na yun, at taglamig, hindi pwede. Kaya hindi siya taglamig. Kaya lang nakasanayan na kasi natin kapag December taglamig, akala natin Pasko. So magandang isipin na lagi Pasko kasi yung Kristo dumating na para sa iyo. Verse 10, and the angel said to them, fear not. Kaya matakot kasi, matatakot ka talaga dahil biglang may lumitaw na anghel. Kung ikaw yung andola, isipin mo may multong lumabas. Kaya sabi ng anghel, huwag yung matakot. Anghel ako, may dala akong mabuting balita. Kaya, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Meron akong mabuting balita na dala-dala. Bakit kasi? Ano yung mabuting dala-dala? Kantayin natin. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Magdiwang sapagkat dumarating na yung hari. Itong hari ito ang babago ng buhay ng makasalanang mundo. Kaya mabuting balita siya. Sa isang makasalanan, ang mabuting balita ay maiyahon siya sa kasalanan. Sa isang mahirap, ang pinakamabuting balita, anong pinakamagandang balita sa isang mahirap? Sa tingin niya. Kung may balita kang matatanggap at mahirap ka, ano yung pinakamagandang balita? Na hindi ka na maghihirap. Doon sa isang taong may cancer, ano yung pinakamagandang balita na maririnig ng taong may cancer? Nawala na siya o gagaling na yung kanyang cancer. So ang mabuting balita, dumating itong Kristo, Christ, for the mass, para sa tao, upang ang tao ay iahon doon sa madilim niyang kinalalagyan.
merong joy doon. Yeah, joy to the world. For unto you, verse 11, is born this day in the city of David a Savior who is Christ. Ayun na ang purpose. Kaya dumating yung Kristo para sa tao, Christ for the mass, upang yung mass o yung crowd ay maligtas. Dahil yun ang kanyang purpose. Niligaw tayo ng celebration ng Pasko. Kita niyo, pag Pasko, hindi naman si Jesus yung bida. Di ba? Tayo yung bida-bida. Wala kang pakialam eh. Basta ikaw masaya ka, hindi mo na kailangan ng silor. Basta uso sa atin yung simbang gabi. Hindi nagtanong sa akin, basta meron ba tayong simbang gabi? Pwede naman. Sambang gabi, tawag doon. Ako nung hindi ko pa nakikilala si Lord, siyempre galing tayo sa paniniwalang gabi. Yung simbang gabi namin ay simbang tabi. Kasi hindi naman kami pumapasok sa simbahan. Andun lang kami sa labas, doon sa tabi-tabi. Habang nagsisimba doon sa loob kami, andun sa likod. Sigarilyo, Ay, yun, may marijuana din ako nun. Ang sabi lang na nagsimba, kaya hindi mo naintindihan yung Pasko. Yung simbang tabi, ito yung cross mo. Kaya ka sumisimba kasi andun si tapos ang tabihan mo. Kaya hindi si Jesus yung purpose mo doon. Simbang tabi. Fellow chicks. Pero chicks, alin ko yan. Ang dami natin ko, ano? Ginawa ay hindi natin naiintindihan. Okay lang ba kayo, mga kapatid? Hindi kayo nagagalit sa akin? Hindi ba kayo naguguluhan? Bakit ganyan yung tinuturo ni Pastor? Sino rito ang naguguluhan? Naintindihan niyo sinasabi ko? Sana kung tinuro lang sa atin ang una pa man, sana maganda ang buhay natin. Di ba naman huli ang lahat? And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger. Ito na. Sanib ka ng anak sa Jesus, walang binanggit. Pero binanggit yan, binalot siya ng lampin at inilagay sa sabsaban. Kasi kung ipinanganak siya sa sabsaban, sasabihin doon, kinuha siya sa sabsaban, binalot ng lampin at ibinalik sa sabsaban. Pero sana. Ito na. Ang kausap dito mga pastor doon sa bukid ng tupa ng kape. Sabi niya, ito yung tanda. Matatagpuan niyo siya na binalot ng damit. Ano ba ito Tagalog niya? Lampin ba? Swaddling clothes. And lying in a manger. Sa susunod nating session, makikita ko sa inyo bakit. Yung mga salita kasi na nasusulat sa Bible, magugulat kayo pag nakita niyo ko. Yung second part is Jesus born to die. Second part ng Christmas. Ito, kunin muna natin yan. Ang kausap doon ay mga pastor. Siyempre, pag pastor ka, hindi ka mayaman, tama? Tagapag-alaga ka lang. Hindi sa'yo yun. Ganun naman ang pastor ng araw. Utusan, alipin. Ang mayaman, yung may-ari nung inaalagaan. So, sinong binalitaan yung mahihirap? Mahihirap na pastor. You will find a baby wrapped in a swaddling clothes. Alam mo ba yung damit na tinutukoy niyan, yung lampin? Sa kanilang lengguwahe, pinalos siya ng mahihirap na lampin. Kasi sa panahon nila, yung mamahaling damit, ang sabi ng Bible, fine linen. Fine linen. Mamahaling, sa Tagalog, mamahaling kayong lino. Malalim siya.
Ibig sabihin, yung tela ng mayayaman, kaiba kaysa doon. Kaya nang marinig ng mga anghel na itong batang ito, na baby Jesus, ay binalot ng pangmahirap na damit, naiintindihan nila yung message. Dumating si Kristo para sa atin na mahihirap. Para sa atin na marurumi. Para sa atin na makasalanan. Yan ang message ng Christmas. Amen? Kaya itong mga shepherds, natuwa. Siyempre, verse 7, Luke chapter 2, verse 7, and she gave birth to her firstborn son and wrapped him in a swaddling clothes and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. So, sarado na yung bahay tuluyan, kaya napaanak si Maria. Ako ini-imagine ko nga baka sa kalsada hindi umabot doon sa kulungan. At dahil nasa harap sila ng kulungan ng mga hayop, ginalot niya si Jesus ng lampin, inilagay sa usan. Isipin niyo, yung hari ng mga hari, yung prinsipe ng kapayapaan, si Jesus, ipinanganak sa isang maruming lugar. Ulitin ko, tayo yung maruming lugar. Pinanganak siya para sa atin. Pumunta siya rito para sa atin. Ikaw yung hinahanap niya. Ikaw ang dahilan bakit mayroong Pasko. Ikaw ang dahilan bakit kinakailangan itong Kristong ito na supposedly ipapanganak sa palasyo, pero mas pinili niyang ipanganak sa isang maruming lugar. Kung kayo may anak, at magkakaanak, gusto niyo bang mapaanak sa kulungan ng baboy? Hindi po. Sosyal na nga ngayon May OB-GYN na. Nagbubuntis ka pa lang, bumibisita ka na sa, siyempre kailangan magaling na doktor, magaling na. At gusto mong ipanganak, yung ihanak mo sa magandang lugar, tama? Gusto mong ito rito, gusto mga nanghihilutin lang. Marunong ako manghilot. Kaya kung gusto nyo mga anak dito si Pastor Vic, ako na lang manghihilot. Magaling ako manghilot Yung may pilay, pag hinilot ko, lalong napipilayan. At yung walang pilay, walang sakit, pag hinilot ko, ay pipilayan. So, biro lang. Pero ang inaano natin kasi dito is, si Jesus, sana dapat pinili niya, bigyan sa panahon natin, bakit hindi siya anak ng kontraktor? Mayaman. Dapat anak siya ng presidente, ng hari, para pag pinanganak siya sa magandang lugar. Hindi Tayo nga, pag yung mga anak natin, yung gusto natin, maganda yung damit. Yung higaan niya, maganda. Ganyan ang nakikita ko. Yung hindi na uso lampin ng kaysa na diagram na. Pag bibili ka ng tsupon ng bata, pipiliin mo kayo maganda. Bibili ka ng mga laro-laruan ng baby, pipili mo maganda. At yung higaan, siyempre, imagine, baby pa lang yan, pero inaano natin na dapat maganda higaan niya. Si Jesus, yung manger, kasi labangan yun labangan. Lagi labangan, doon ilalagay yung pagkain, yung mga dayami, mga inumin ng hayop.
Sa panahon nila, doon nilalagay. Doon kakain yung hayop. Doon inilagay si Jesus. Sa second session natin, pakikita ko sa inyo yung picture. Dahil doon sa panahon na yun, itong word na ito na wrath in Sabulos. Binanggit ng Bible na si Jesus nung mamamatay na, binalot din. At yung pinaglagyan sa kanya nung bata pa siya, the same doon sa pinaglagyan sa kanya nung mamatay na siya. Ano yun? Coincidence? May message yan. Christmas. Jesus was born to die. Pinanganak siya para mamatay. Mamatay para kanino? Tingnan yung katabi. Sabihin mo sa kanya, si Jesus namatay para sa iyo. Sundan niyo, kaya umayos ka. Sabihin niya sa katabi niya, umayos ka. Agtalna ka. Yan. So, pinanganak siya sa isang lugar na kung saan ay Busabos. Pinanganak siyang mahirap. Sabi ng Bible, he became poor. So that in his poverty, sabi doon, we became rich. Grabe. Lahat ginawa niya para sa akin. Kaya gusto ng Diyos na maintindihan natin itong bahay din ito, bakit mayroong Pasko. Ang sarap kasi yung nararamdaman mo kahit hindi December 25, mayroong Kristong nagmahal sa iyo. Amen? Mayroong Kristong nag-alay ng buhay para sa iyo. Yun ang tunay na Pasko. Matay siya at nabuhay na mabuli upang tayo mawangi sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay sa kanyang buhay. Kaya ang regalo ng Diyos, hindi na pupurpit, hindi naluluma, hindi pangit, hindi mumurahin, kundi mamahalin. Kasi ang regalo niya mismo yung buhay. Para sa Amen? And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, sabi doon. And on earth, peace among those with whom He is pleased. Kanya, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. O, kita nyo? Kapag ka naintindihan mo yung tunay na Pasko, kahit wala kang handa sa Pasko, payapa ka. Bakit? Kasi naiintindihan mo, meron kang Kristo sa buhay. Kaya nun, pag wala ng handa, hindi na raw Pasko eh. Ito yung pinalaki tayo sa ganung paniniwala. Yung tingin mo yun sa sarili mo, kawawa ka naman. Paskong tuyo, ganun ka sabi mo. Ano handa niyo sa Pasko? Pritong tuyo. Kaya hindi na raw Pasko. Sino may sabi? Ha? Kita niyo? Pasko na nga lang, de-restore pa yung pinapangit tayo ngayon. Amen. Hallelujah. Those who are in Christ will only experience the true meaning of Christmas. Yung mga meron ng Kristo sa puso, bilang makakaintindi kung ano talaga ang Pasko. Dahil pag walang Kristo sa puso, Kristi meron. Kaya pag wala na si Kristi, malungkot na siya. Wala na yung girlfriend niya, wala yung ano yan, yung crush niya. Merong Kristi, pero walang Kristo. Ngayon, kung meron kang Kristo, araw-araw,
Why? Why those who are only in Christ will experience the meaning of Christmas? Because His glory, kanyang kabanalan, and peace, ang kanyang kakaibahan, are nananahan sa kanya. O, di ba? Alam niyo ba, pag nagmamature na kayo, kayong mga kabataan, kami kasi dumaan na dyan eh. Nung bata ako talaga, tuwan-tawa ako pag December. Pero habang tumatanda ako, parang hindi ko na ma-feel. Kaya ang tingin ko ngayon, ang Pasko para lang sa mga bata. Ganun ka rin ba, Ate Will? Ikaw ko yan. Nagkakagulo sila, ikaw wala akong pakialam, di ba? Kasi hindi ka na bata. Kita nyo, bakit na-expired ba ang Pasko? Kaya tayo dapat yung makaunawa ng tunay na Pasko. Yung Kristo ang dumating sa buhay. Amen. Kaya kung paano siya i-celebrate, kaya ang masasabi ko lang po doon, i-celebrate mo siya na hindi ka magko-compromise sa mundo, hindi ka makikigaya sa mundo. Kundi in a Christian way, celebrate. Meron tayong mga kaibigan na talagang ayaw nila ng Pasko kasi wala ko sa mga. So, hindi tayo na agree to disagree. Amen. Respeto. Pag lang yung isa kasi, pag Pasko na, iayos natin yan. Dito, pag nag-celebrate tayo ng Thanksgiving, actually, hindi naman Christmas celebration talaga na. So, salamat sa Diyos, year-end celebration na dumating yung buhay natin. Ito na. Papasok na naman tayo sa panibagong chapter. Kay Jesus. Yan ang Pasko natin. Nasabay lang talaga ng December. Amen? Kaya purihin ang Diyos. Maraming salamat sa Panginoon. Natututo po ba kayo? May part 2 tayo niyan. Na hindi natin nakabahan. Maganda siya. Marami tayong mababaon na mga salita ng Diyos para mabuhay na maayos sa harap. Tayo natin na praise God. Hallelujah. Aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Kasama ka namin sa aming pag-aaral, Panginoon. At hayaan mo dakilang Diyos na bagamat ang Pasko ay na-distort, nasira dahil sa maling paraan ng pag-celebrate, maling paraan ng pananaw. Dalangin namin, Panginoon, na sa Christian, Panginoon, at mananampalataya. Dalangin namin na turuan mo kami. Ito'y magpapasalamat na mayroong isang Kristong dumating para sa amin. At makita po namin that Jesus was born to die for us, to redeem us, to save us, Panginoon, and to give us hope, to give us a good future, Father God. Salamat dahil ginawa mong lahat ng ito. Ito ang tunay na diwa ng Pasko, na mayroong Kristong nag-alay na kanyang buhay, mayroong Kristong namatay para sa amin, at mayroong Kristong babalik muli isang araw upang kami kuhanin dito sa lupa. Ama, maraming salamat po. At hayaan mo dakilang Diyos na ma-enjoy po namin ang season na ito. Jesus is the reason. And we are the reason, Panginoon, why Jesus gave His life for us. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Salamat sa iyo, Panginoon. Sabi ng isang awit, we are the reason that He gave His life. We are the reason Jesus suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give. We are the reason. Hallelujah. And Jesus
is the reason for us to live. Thank you, Jesus. Glory to your name. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, muli, sa aming pag-uwi, sa aming pag-iwahiwalay, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship, communion of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan na natin.